So what up guys, this is Ayan TV and welcome to my channel. So ang video ito guys is part 3 na ng ating loss compression issue ng ating Badja CT150. So ito ibabalik na natin. Ngayon chinecheck ko na rin siya kung may tama na yung kanyang conrad. So ganyan yung pag-check guys, kung malakas na yung alog niya. Yan, pataas baba. Yan, wala pa namang alog yung conrad, yung umaalog lang is yung piston. Pag test ng conrad guys, ang check nyo is yung alog ng conrad papuntang sigunyal, hindi yung papuntang piston. So kapag may alog na yung connecting rod papunta sa sigunyal, yan, pataas baba yung pag-alog, ibig sabihin may tama na yung connecting rod bearing, so kailangan ng palitan yan. And so ayan, babalik na natin, tapos na natin ma-fix ang loss compression issue ng ating engine head. So ayan, nilinis ko na rin pala yung kanyang gilid kasi kailangan matanggal lahat ng gasket dyan kasi papalitan natin ng bagong gasket. So ayan, ibalik na natin yung block. Kailangan malinis na malinis siya pag ikakabit natin siya ng may bagong gasket para lumapat siya ng maayos. Yan, tapos isunod natin ang engine head. At ito nga pala yung lumang gasket ng engine head natin. Yan, marami ng gas-gas. So pinalitan na rin natin. So ayun guys, kung gusto nyo malaman kung paano natin pinix yung compression issue ng ating engine head, tahan nyo lang yung mga previous uploads ko. Ilalagay ko rin yung link sa baba sa description box. So yun guys, bago nyo isalpak yung engine head, unahin nyo muna ito yung may 30 na ano. Yan, may parang papalagbag na natin timing guide kasi hindi yan papasok kapag nakalapag na yung ating engine head. So unahin muna yan siya kasi nakasabit yan siya dyan. Yan, nakaipit yan sa pagitan ng engine head tsaka block. So pangalawa itong isa. Itong isa naman, nasa salpak ito kahit na nandyan yung engine head. So pero ilagay na rin natin kaagad para mas madali. So yung part 1 pala ng video natin is kung paano natin binaklas yung engine head. At ang part 2 naman is kung paano natin pinix yung loss compression. At ito yung part 3 kung paano natin binalik. So check nyo na lang sa mga previous videos upload ko. So ito na, ibabalik na natin ang ating engine head. Siyempre punas-punasan muna natin para walang alikabok o walang mga dumi-dumi makakapit sa gasket kasi pwedeng pag-anuhan nyo ng leak or loss compression dito sa engine head natin. So kailangan kasi wala rin singa yung engine head gasket natin kasi pwedeng cause ito ng loss compression. So hawain nyo yung pangalawang timing guide dyan, ibuka nyo na kaagad bago nyo isalpak kasi pag magkadikit sila, nakapunta siya sa kabilang side, pag nasalpak mo yung engine head, hindi na rin siya matanggal, naiipit na rin siya. At syempre guys, bago rin ang timing chain na ikakabit natin para isahang bukas na lang. So ilagay natin yung timing chain. Yan, tapos sabitan muna natin para hindi mahulog. Huwag natin ikabit sa baba. So kabit natin siya dito. Yan, ibalik na natin siya sa sprocket. Tapos ilagay na natin ang timing chain sprocket. Yan, dito sa camshaft o camshaft sprocket. Yan, lagay natin yung bushing. So next natin ito. So meron na yan siyang gatla para hindi kayo malito. Yan, kailangan yung sprocket nakasakto dun sa gatla para pumasok. Yan. Tapos i-adjust nyo na lang siya bago nyo siya ilagay. Kung hindi sakto sa timing mark. Yan, kailangan nakasakto siya Kailangan yung letter T na mark ng sprocket natin is nakasakto dun sa gatla din ng engine head. Tapos kabit natin yung crankshaft gear. Yan, meron yung kunyal. Kabit nyo yung kunyal dyan para sumakto siya. So yan guys, huwag nyo kalimutan yung kunyal ibalik. Yan. Kasi yan para mag-lock siya, hindi siya mag-slide. Tapos washer din yung kanyang bolt na 19mm itong kailangan na sakit. Tapos yan guys, kailangan naka-timing siya dito sa kanyang sprocket. Yan. Yung gatla na letter T tsaka dalawang guhit is yung letter T nakaharap dyan sa gatla ng engine head. Tapos yung dalawang guhit sa magkabilang side na pantay din. Tapos syempre yung piston natin dapat naka top dead center din. Nakabangga din yan sa gatla na may letter T sa ilalim ng magneto. So dyan yan sisilipin sa kabilang side. Buksan nyo lang yung window na yan. Yan, di makita sa si masilaw. So kailangan ma-check nyo rin dyan. Kailangan nakasakto siya para naka-timing. So yan yung pagka-timing, yung letter T sa ibabaw tapos yung dalawang guhit lang sa magkabilang side. Siyempre ibalik na natin yung kanyang lock ng sprocket ng ating timing chain. So yan, kailangan yung may parang palubog sa ilalim, hukay. Nasa yan, nakapatalikod siya sa likod. Bago
natin isalpak yung kanyang allen bolt. Kasi yung parang malalim na yun yung parang magtutulak doon sa ano. Yan. Sa timing sprocket. Para malubog siya papunta doon sa camshaft. Tapos palitan na rin natin ng tensioner. Yan, nilagay natin yung tensioner. At syempre yung bagong tensioner natin, walang kasamang mga gasket dyan. Kabitan natin yan ng gasket galing dito sa luma. Yan, tanggalin natin yung gasket na guma at yung paper gasket sa kabila. So yan, i-retract natin para mahigpit. Kailangan na ikabit na natin yung tensioner bago pa natin siya i-retract para hindi sobrang higpit. So ayan, ilagay ko na yung clutch hub. So linis-linisan muna natin ng konti. Yan. Para walang dumi. Tapos next natin is yung clutch basket. Then syempre mayroon yung washer na makapal. Huwag yung kalimutan yan. Bago yung clutch basket. So alog-alogin nyo lang siya ng dahan-dahan para makuha niya yung pinaka-ano niya, pumasok siya. Pinakasalpak niya. Tapos meron yung dalawang washer bago yung nut natin. Yung castle nut. Yan, dalawang washer yan. Kahit magkabaligtaran, walang problema. Isang makapal, isang manipis na washer. So next natin yung kasang castle nut. So yung paghigpit naman ito is paluwag sa karaniwang bolt. Baligtad ito siya, yung castle nut nitong clutch natin. Yan, paluwag sa mga karaniwang bolt yan. At syempre kung wala kayong tools para sa castle nut, hindi nyo talaga mabubuksan yan. Kasi ibang klase yung kanyang bolt. So yan, impact wrench nga pala yung ginagamit ko pang bukas at pang higpit dito. Yan. So pwede namang impact drive kung wala kang impact wrench. So next natin is yung bomba ng segunyal bearing. Yan. So huwag nyo kalimutan yan guys, kasi yan yung nagtutulak ng langis sa punta dun sa bearing ng segunyal natin sa Conrad. Tapos yan, so ang kanyang bearing ng ating clutch basket, ilagay na rin natin. So kailangan malinis din yung crankcase bago natin isalpak yung bagong gasket. Yan. So ilagay natin sa guide nya bago natin isalpak yung cover, crankcase cover. So next natin is yung kanyang kickstarter. Yan, kabit na natin. At syempre huwag nyo kalimutang iset ang valve clearance. Yan, yung valve tappet clearance natin. So gagamitan natin yan ng standard na nakalagay dito sa kanyang emission control. So yan, valve clearance nakalagay dyan is 0.05 plus or minus 0.01 mm. So, pwede kang mag 0.04, pwede kang mag 0.06. Same as exhaust, yung intake. So, ang gagawin ko is 0.04 mm. So, medyo niya, mababang clearance. So, syempre, timing muna natin ulit kasi nagalaw ko kanina, bago natin galawin ang clearance. Balik nyo muna sa top dead center, bago nyo galawin ang clearance. Yan. Bago pala natin iset. Meron tayong separate video kung paano mag-set ng valve clearance. So yan, minadali ko na ito sa video ito para mabilis tayo. So balik na natin yung cover. So pinalitan ko na siya ng bagong cover gasket. Yan, yung rubber na yan. Para iwas talaga sa leak ng langis din. Kasi madalas na leak ang langis dito sa engine head kapag medyo may kalumaan na yung mga motor natin. Yan, next natin, siyempre lagyan natin ng langis. Hindi ko na rin pinakita kung paano ikabit yung carburetor. Madali lang naman yun. Then, testing na natin yan. So, hindi ko na nilagay yung kanyang muffler kasi excited akong i-testing. Yan guys, one click na siya. Napakadali niya nang i-start. Unlike ng hard starting pa siya nung hindi pa natin ayos ang kanyang loose compression. So, ipakita ko sa inyo kung paano siya mag one click. So, isang push start lang, andar na agad siya. So, isa sa dahilan ng loose compression kung bakit hard starting minsan yung motor natin. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video ito kung paano mag
ayos ng engine head na loose compression. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa sunod pa natin mga uploads. Always ride safe.